naulanan na ng bala yung sasakyan niyo? Ang kuha namin, ma'am, ang kala namin patay na kami lahat doon, ma'am. Pero naniwala kami kay God, ma'am, na buhay pa rin kami kasi balipok yung sinakyan namin, ma'am. Kaya nag-pray lang kami doon sa loob, ma'am. Tapos sabi namin nga, huwag tayong lalabas. Kasi balipok yung sasakyan natin. Buhay tayo dito. Hanggang abutan kami ng chopper, ma'am. Umalis na yung mga NPA, ma'am. Sir, pakikwento nga po sa amin, ano po ba yung nangyari doon sa North Cotabato? Yung nangyari doon sa North Cotabato, hindi yun ambush kasi yun yung unang lumabas na istorya na natampangan daw yung sundalo. Pero hindi naman pala. Checkpoint lang yun na ginawa ng NPA doon sa area, nag-establish sila ng checkpoint. So, na-checkpoint sila, natanong. So, nung akala nung ating sundalo, na mga kapwa pala sundalo, nagtiwala sila na nung tinanong sila na, ano kayo? Tropa. So, sabi nila, tropa. Anong binanggit na tropa? Doon na. Sumigaw na yung kausap niya na, mga sundalo. So, nag-start na yung pamamaril sa kanila doon sa van. Kaano po katagal yung bakbakan, sir? Binabakbakan nila 45 minutes to 1 hour, almost ganon. Confirmed po ng mga rebelding NPA ang umatake po sa mga PSG? Confirmed na mga rebelding NPA yung tumira sa kanila kasi una, hindi naman ganon yung dating ng sundalo na mag-conduct ng checkpoint. Normally, merong sasakyan yan. So, pagpapatunay na yun talaga, legitimate na forces ng gobyerno ang nag-checkpoint. So, nag-mimic sila na sundalo sila o baka sakaling makachamba. So, ganun nga nangyari. Ano bang ginagawa nila, sir? Ano po ba ang layunin ng checkpoint ng mga NPA na ito? Ang alam namin, ito na, kung bakit nandoon sila, may plano silang susunugin na equipment o normally mga equipment yan ng contractor na hindi nagbibigay ng basically extortion naman yan ang tawag yan, hindi naman kiniklaim nila na tax ng Sir, ano komento nyo? Sabi nila may martial law na nga tapos hindi pa rin ligtas at nakakalusot pa rin yung mga ganitong pakbakan. Ano pong komento nyo dyan? Mangyayari yan kasi yung ating mga katunggali hindi na magsisumusunod sa mga usapan. Yung hierarchy nila nakikipag-usap sa Pangulo natin ng ceasefire, hindi naman nila kayang patunayan na susundin sila ng kanilang mga armado sa baba. Kung ano yung napag-usapan nila, kinumit nila pinapangako nila kay Presidente, hindi naman nila napapatunayan, hindi nila nagagawa. So, eto, nakikiusap sila, pero yung mga armado nila patuloy sa paggawa o pag-atake ng ating mga sundalo. So, minsan, yun nga ang dilema ng mga ground commander sa baba kasi kailangan pa rin nilang magbantay dahil kilala na ang itong mga rebelding NPA na hindi sumusunod doon sa kanilang mga hari doon sa taas.